Itutuloy na ang rehabilitasyon ng EDSA sa bisperas ng Pasko ayon sa Department of Public Works and Highways. Tatagal daw ito ng 8 buwan kumpara sa naunang plano na 2 taon. At live mula sa EDSA Reliance sa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Carrie, bigyan mo naman kami ng detalye. Ano ba talagang plano ng DPWH? Yes, Nikki, matapos nga pansamantalang suspindihin itong EDSA rehabilitation para maghanap daw ng tinawag nga noon ni Pangulong Bongbong Marcos na better way, ay inanunsyo na ni Public Works Secretary Vince Dizon na itutuloy na yung rehabilitasyon nga ng EDSA at magsisimula raw yan sa December 24. So gagawin ito ng 11 p.m. sa Christmas Eve at aabot ng January 5 yung pagbabalik, inaasahang pagbabalik ng dagsa ng mga motorista at commuter pero hanggang 4 a.m. lang. So yung itong 11 p.m. from December 24 hanggang January 5 ng 4 a.m. ay magkakaroon ng 24/7 na rehab works kabilang na yung road reblocking at yung mga pag-overlay ng asphalt o yung pag-aaspalto ng mga kalsada. At gagawin daw ang maiiba rito sa plano kumpara noong una ay selected areas na lang yung talagang magkakaroon ng reblocking. Hindi na tulad dati na isang buong linya pa yung isasara na plano. At ganun din sa pag-aaspalto, so yung mga apektado lang na lugar. At ang concentration daw o yung talagang concern nila na kailangang tutukan ay yung from Rojas Boulevard hanggang sa Taft. So ito raw kasi yung mga bitak-bitak na yung kalsada. So dyan mostly gagawin yung mga reblocking. Pero yun nga, gaya ng nabanggit, mostly ay sa Christmas hanggang New Year lang ito. At pagbalik from January 5 onwards hanggang May 31 maximum 2026, yan daw ay 10 p.m. to 4 a.m. na lang. So after na rin ang mga pasok sa eskwelahan o sa trabaho. Kaya ang sabi nga ni Dizon ay inaasahang minimal lang ang impact nito sa traffic at talagang siniguro nila na hindi na makakaabala sa mga motorista at commuter. So yung first phase ay gaya nung nabanggit natin from December 24 hanggang May 31 maximum ay sa EDSA Orense hanggang dun nga sa Rojas Boulevard. Tapos yung susunod na phase na wala pang exact na timeline dahil magdedepende pa kasi tag-ulan na afternoon. So titignan pa nila kung kailan. Pero yan yung yung mga matitirang bahagi ng EDSA. At dun pa sa ibang detalye yon para nga mapabilis ay bagong teknolohiya yung gagamitin nila. Sabi nga rin ng DPWH ay yung sa technology na to ng Japan. So talagang mas matibay at inaasahan na kahit gaano pa karami yung mga sasakyan ay kakayanin daw nung gagamitin nila sa EDSA. At yung budget is 6 billion pesos lang. So mas maliit ito kumpara doon sa 17 billion pesos na original. At yan muna para sa latest. So yon, December 24, asahan natin magsisimula na ang EDSA Rehab. Nikki. Yan ang Express Report ni Carrie Cator. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.